At nagbabalik po ang executive summary at katulad nung nabanggit ko kanina, ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon ay kabi-kabila ang sunog na naitala, partikular na dito sa Metro Manila. At medyo may kalakihan yung sunog at meron din dyan sa I think Pangasinan na parang imbakan di umano ng paputok. Kaugnay niyan, aalamin natin yung mga ginagawang paghahanda ng Bureau of Fire Protection. Nandito ang tagapagsalita ng BFP na si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga. Welcome po sa DCWB. Yes, Sir Christian, at gayon din sa mga nakikinig at sumusubaybay. Isang ligtas at mapagpalang linggo po sa lahat. Superintendent, unang tanong ko muna, itong mga nakalipas na araw, kabi-kabila yung naitalang sunog dito sa Metro Manila, maging sa ilang probinsya. Sir, eto bang mga sunog na ito may kinalaman na dito sa mga paputok at fireworks o wala pa? For this December alone ay naka-record na kami ng additional 6 fire incident na fire-related sa firecracker and pyrotechnics. So from existing 17 from January 1 ay plus 6 sa buwang ito ay totaling of 23 na po ang namomonitor natin na sunog dahil nga sa related sa firecracker at pyrotechnics. Etong karagdagan na 6 na naitala natin na superintendent kaugnay ng mga paputok o fireworks, ito yung sa Metro Manila o kabilang na rito yung sa Pangasinan na di umano'y imbakan daw ng paputok? Yes po, nationwide na po yan. Oo. Sir, paano ba yung ginagawang paghahanda dahil alam naman natin tuloy-tuloy yung mga ginagawang paalala, communication campaign at iba't ibang aktibidad ng BFP. Ano pa yung mga ginagawa natin lalo ngayon papalapit yung bagong taon para maiwasan yung mga sunog, yung mga iba't ibang posibleng insidente na may kinalaman sa paputok? Yes sir, salamat po at nabanggit nyo yan. At meron tayong off-plan paalala, iwas paputok dyan. At una sa lahat sir, kami po ay natutuwa sa base sa official statement kasi ng Department of the Interior and Local Government, ang aming kalihim, si Secretary John Vic Rimulya, yung overall assessment muna sa nakaraang pagdiwang ng Kapaskuhan. So overall po ay naging mapayapa ang pagdiriwang ng Pasko. At masasabi nga natin na ito nga ay talagang manifestation ng aside sa interagency approach ay talagang whole of the nation approach. Andyan kayo, mga katuwang namin, mga media partners, lahat ng mga ahensya sa national government at down to the local government unit hanggang barangay level po. At lalo na ang aktibong partisipasyon ng bawat isa, lalo na sa pag-iwas at pagsupil ng mapinsalang sunog. So andyan din po yung Ligtas Christmas na pinapangunahan ng Department of Health ni Kalihim Ted Herbosa. So yun po, tuloy-tuloy pa rin ang kahandaan at puspusan ang aming ginagawa. Maasahan nyo kami. Karamihan sa amin na naka-assign sa fire operation ay mahigit 30,000 nationwide. At kami po ay sanay na magdidiwang o magsasalubong ng bagong taon sa mga matataong lugar, sa pangunahing kalsada, sa mga designated community firework at pyrotechnics display area. Simula nung nag-operational ang pagtinda o pagbenta ng mga legal na paputok sa nabanggit nga palagi sa Bukawi, Bulacan at iba pang mga major na seller or reseller or tindahan ng mga paputok ay nakaantabay na rin kami doon 24/7 a day. Talagang nagbabantay kami doon, nagpapaalala sa mga pwedeng mangyaring aksidente doon. At dahil identified na nga natin yung mga fire-prone area tulad nung kahapon, palagi na yun sir, dito sa Metro Manila, yung nangyari sa Addition Hills, nangyari sa Pasay, sa Barangay 130, identified na yun kaya nakapreposition na yung mga tao natin doon So, para makaresponde na agad. Tama ba? So may mga nakaabang na kayo sa medyo malapit sa mga lugar na madalas may natatalang sunog?
Yes po, talagang maliban doon ay siyempre hindi kami pwedeng manatili lang din doon ng Mhm. matagal. Umiikot-ikot kami, Mhm. 'no? Kasama na rin yung information campaign sa public address system namin. Mhm. Pero at the same time, naka-ready na yon to respond Mhm. dahil ang iniikutan namin identified na yon na fire-prone area Hmm. maliban sa mga terminal ng bus kung saan maraming pagtitipon at Mhm. mga maraming tao. So, yun po ang Mhm. ginagawa natin Mhm. na puspusan na walang patid ang serbisyong maaasahan ninyo mula sa kawanihan ng pamatay sunog Mhm. po. Ang BFP ba, Superintendent, ay naka-heightened alert o red alert? Kailan pa at saka hanggang kailan? Yes po, mula Disyembre ay heightened alert ng Code Blue, Mhm. 'no? Hanggang 23 po ng Disyembre. Pero nung 22 rather, Mhm. pagpatak ng 23 ay inangat na 'to sa Code Red. Mhm. Bale, full alert status na kami. Hmm. Ang ginawa natin sa Blue Alert or Code Blue ay more on campaign, Mhm. training sa mga Mhm. community, talagang fire safety education, intensified yung inspection, Mhm. yung ating pakikipag-ugnayan sa mga barangay, gano'n din yung Oplan Ligtas na Pamayanan. Talagang kami po ay pumupunta sa bawat barangay Mhm. para maging handa ang bawat isa. Siyempre, sa pag-iwas, no? Mhm. Talaga kung hindi maiwasan ang mapinsalang sunog, may sapat na kaalaman paano ito Yes. supilin o labanan. Oo. So, gayon din ang mga other proactive measure na ginawa ng Mhm. aming tanggapan. Pero po, nung 23 Code ay red. talagang code red na yon. Ibig Mm. sabihin, kami po ay talagang puspusan na at halos hindi na nakaka-stay sa aming respective station. Talagang nag-iikot. Maliban sa fire trucks, maasahan niyo yung mga ambulances namin nationwide, no? At gayon din yung mga other unit namin, ang mga fire rescue services. Meron din kami mga motorcycle unit. Ang Mhm. tawag namin doon ay BFAS or yung BFP first aid natin na mga sweep team, no, para makaresponde sa mga matatapik Mm. na lugar, pang first aid sa pangunang lunas sa mga tao. Gayon din ba pwedeng mag-apula ng sunog dahil may mga fire extinguisher rin na dala yon. Mm. Yes po. Tama ba, sir, pag kayo'y naka-code red, bawal din yung leave, bawal din mag-absent. Talagang full force ang BFP. Exactly po. At bawal ang leave at talagang kahit naka-leave ay On talagang call. ah, hindi po talagang papababalikin talaga. No, Kanselado. not Ayun. unless kung talagang sobrang Oo. emergency, halimbawa talagang humanitarian Mhm. consideration, so talagang pinagbibigyan. Pero Mhm. lahat po ay talagang naka-duty po. Oo. Sir, Kahit yung halimbawa yung magpapahinga, no, nagpapahinga na oo. dahil tapos na yung duty niya, pero dahil full alert status pa rin, ibig sabihin anytime ay pwedeng ah, bumalik ulit at Mhm. rumisponde. Mm. Yes po. Superintendent, ngayon kabi-kabila yung mga bentahan ng paputok at fireworks, pailaw, partikular na sa Bukawi, Bulacan. Alam ko sa Bukawi, Bulacan, kayo may mga tauhan na naka-standby dyan. Sa ibang lugar din ba, lalo na dito sa Metro Manila, ganun din ba? Yes po, at yung mga identified, no, na talagang authorized na pwedeng magbenta Mhm. ng mga nasabing mga paputok at pyrotechnics, no, talagang ayos yan sir, talagang highly recommended namin yan kasi Mhm. maliban sa kumuha yan ng permit from the local, yung mayor's and business permit din, ay dumaan yan sa proseso sa aming tanggapan. Mm. No, na-inspect namin yan Mhm. at na-issuehan namin yan ng fire safety inspection Mhm. certificate kung yan ay properly complied at maliban pa sa kinukuha nilang permit sa kapulisan, no, dahil ang kapulisan natin ang talagang nag-enforce or nagpapatupad ng RA 7183, yung firecracker law, yung regulates the sale, distribution, manufacturing and use of firecracker and other pyrotechnic devices. Mhm. So yun po, so ibig sabihin ang mga paninda doon ay talagang authorized yun, legal Mm. yon. No, Sumunod sa proseso. Mhm. pero yun nga, yes po, pero marami nga po ang nagbebentahan pa ng mga illegal na papansin namin. Oo. No, so Y- hindi yun mga authorized reseller or distributor. oo. No, so yun yung binabantayan din ng kapulisan sa isang nangyari kahapon, no, or the other day ay
sinira na nila yung mga na-confiscate na Mhm. mga paputok, no? Kasama kami doon, katuwang kami sa safekeeping, paano pag-dispose niya na para ligtas na sa pag-disposal. No, Mhm. so yun po at panawagan pa rin namin, no, huwag tangkilikin yung mga illegal, no, hangga't maaari nga wag nang gumamit ng Oo nga, paputok, yung paingay ibang na lang. alternatibo na lang paingay, opo. Oo, At pero saka meron naman po tayo sir yung mga designated community community. fireworks so display area, Oo. no? Sir, ay Magastos pa yan, hayaan na natin yung yung mga lokal natin na sila gumastos gumastos para opo, manood na manood lang na ng lang. mga mga tao sa constituent nila, yes po. Oo. Pero sir, ito na nga yung tatanong ko. Kasi ang PNP, suportado daw nila yung magkaroon na lang ng designated na lugar kung saan lang yung bentahan ng paputok at saka para mabantayan nila. Yun lang yung pwedeng bentahan. Sa labas noon, illegal na. Yun ba yung suportado rin ng BFP na isang lugar? Ito lang, may mga pipiliin lang na lugar kung saan talaga pwede magbenta ng paputok. Yes po, suportado na. So talagang full ang support namin doon. Mm-mm. Sa katunayan nga po ay bago pa ang itong Kapaskuhan, no, nag-encourage na po ang ating kalihim sa lahat ng si kalihim as Secretary John Vic Rimulya sa lahat ng mga LGU na suportahan pa yung RA 7183 at gumawa pa ng sariling ordinansa Mhm. na talagang patibayin pa kasi sa dalawang dalawang pwedeng nangyayari eh. Mhm. Tinatangkilik yung legal at pinapahintulutan na gumamit ng mga legal na paputok. Siyempre, Mm-mm. hindi natin pinag-uusapan itong illegal ha. Oo, oo. Pero marami pa rin ang gumagamit ng Oo. illegal, alam natin yan. Kasi talagang kultura natin Oo. na mga Pilipino, gusto pagsalubong ng bagong taon, maliban sa masaya, ay maingay at Oo. talagang matindi ang pagsabog. So Mm-mm. pangalawa diyan, may mga LGU tayo na talagang bawal ang kahit anumang paputok. No, ibig Mhm. sabihin 'yan sa area nila dahil sa ordinansa na ipinagbabawal lahat ng klasing paputok, mapaligal 'yan, lalo na yung illegal, Mm. ay hindi pwede. Mhm. So 'yun yung mga designated community fireworks na lang, no? Abangan na lang yung kanilang fireworks or pyrotechnic display. Mm. No, meron naman yung mga LGU ang naging respond naman nila, okay, pwede pa rin gumamit ng legal na paputok Pero pero regulated. meron lamang mga designated Mm. fireworks Mm. display area. Doon Oo. lang kayo pwedeng magpaputok, hindi pwede sa mga matataong lugar, Oo. hindi pwede sa mga kung saan-saan lang malapit sa mga residential houses or iba pang Mm. mga establishment. Mm. So, yun naman po ang panawagan namin. Kung Oo. talagang hindi maiwasan at gumamit ng mga legal na paputok, wag na wag gumamit Mm. ng malapit sa kabahayan. Mm. Kasi recorded na nga natin na talagang may nangyayaring sunog dahil sa mga embers na yan, nag-spark na yan, yung nagpapalipad na mga kwitis, nagpapalipad na mga rocket, no, Mhm. na paputok ay kung minsan hindi maiwasan pumapasok ng mga Oo, kabahayan at saka sa at mga bubong Oh, ito na nga sir yes ang po. itatanong ko dahil bagamat may mga ginagawang aksyon ng BFP, LGU, ang pamahalaan para nga mabawasan at maging ligtas yung pagsalubong sa bagong taon, hindi natin maiiwasan na meron pa rin talaga mga nagpapaputok, legal man o illegal. Ano yung mga dapat ginagawang preparasyon at paghahanda ng mga kabahayan para sa pagsalubong ng bagong taon? Dahil pag nagputo ka na alas 12, hindi mo na alam kung saan galing, kung sa kabilang lungsod ba galing yung bumagsak sa bubong mo. Ano yung dapat gawing paghahanda ng mga ating kababayan, sir? Mainam diyan, may fire extinguisher, no, kahit sa bahay. Kung wala man ay may alternatibo, no, na merong Mhm. na may lamang tubig, na kung halimbawa, alam nyo, kadalasan naman na sunog talaga, ay maliliit lamang yan. Kahit nga Mhm. upos ng sigarilyo ay pwedeng maging dahilan ng sunog. Mhm. So may nakaantabay na at may nakabantay talaga sa bahay. Dahil alam naman natin, medyo oras de peligro yan eh. Oo. No, marami talaga ang pwedeng mangyari diyan sa pagsalubong ng bagong taon. Kaya maging alerto, maging aktibo ang lahat sa pagbantay ng mga kani-kanilang mga tahanan. Mhm. Ganon din sa bawat sarili. So isa po yung kaparaanan, no? Mm. At mga magulang, wag pahintulutan yung mga kabataan na Ayun na magdala nga. ng mga paputok sa Mm. loob ng bahay or yung legal na paputok ay kailangan may kanilang gabay, no, at Mm. may patnubay ng magulang. Talagang karamihan din sa mga recorded ng ating Department of Health Mhm. na nasusugatan ay menor de edad.
Oo. less than 19 years old ang karamihan na Mhm. napuputulan pa nga ng kamay eh. At Oo nga. siyempre, mga bata rin, hindi natin maiwasan ay kung saan-saan lang gumagamit ng paputok at pailaw ay pwede rin maging dahilan ng sunog, no, Mm. sa mga malalapit sa mga kabahayan. Oo. So yun po. At saka yung mga siyempre mga lasing na sumasalubong ng bagong taon na wala nang takot sa Oo. mga paputok kuminsan, Hinahawakan na nga sila na yung iba, eh. mismo. Kaya po maasahan niyo po ang talagang puspusan na Oo. approach na ng ating lahat ng ahensya ng gobyerno. Mm. Yung mga barangay natin nag-iikot 'yan, no, katuwang ang kapulisan, kasama kami sa Mm. habang sinasalubong yung talagang peak of Mm. the New Year celebration ay kami po ay Oo. nag-iikot-ikot diyan. Sir, bukod Opo. sa paputok, 'pag bagong taon, talagang parang hindi ko alam nitong mga nakalipas na taon hindi na masyado, pero dati 'pag 12:00 biglang nawawala yung kuryente dahil hindi ko alam dahil sabay-sabay ba yung gumagamit ng kuryente. Yung overload ba ng kuryente o marami nakasaksak o electrical wiring, sanhi din ito ng sunog madalas 'pag pagsalubong sa bagong taon? Sir, tama kayo. Number one talaga yan, dahilan ng sunog. Yung dahil sa electrical causes pa rin. No? Dahil nga etong Disyembre, Mhm. maliban sa mga gumagamit ng additional lighting electrical appliance or lighting mga Christmas lights, ay marami pang mga sound Oo. system and other mga music system at ganoon Mhm. din yung mga yung mga pag ginagamit sa pagluluto, marami na Tama. tayong cooking equipment ngayon na gamit ang kuryente. Sabay So, bukas yes lahat ng po, ilaw. dagdag yeah, siyempre, no? At yun nga, at isa yan, overloading, umiinit na yung kable, Mm. hindi na kaya, kasi puro extension cord din ang Oo nga. ginagamit, no? Kuminsan yung alam nyo, eto yung napansin namin, no? Yung pailaw kasi sa mga bawat bahay, ang Mhm. disenyo niyan ay ang wire niyan medyo mas manipis compared sa mga outlet. Mhm. Ang wire niyan ay talagang disenyo yan sa mga pang-lighting lang. Ang computation nga namin diyan ay nasa 100 watts lang ang bawat Mhm. pailaw. Pero may mga devices pa rin tayo sa market na pwedeng bilhin. Alam niyo yung sinasaksak doon sa lighting outlet Okey. sa ilaw Oo. na nagiging convertible to outlet na saksakan. Na puwede yung ibang device o ibang May appliance ang napansin kayo gamitin? niyan? Opo, Oo. o di kaya ini-extend pa, may ilaw na, may extra outlet pa. Oo, meron diyan 'yan. May nakikita Oo, ako, may saksakan pa, may socket. yan, tama po, may socket. Tapos, hindi yun nakadisenyo para sa anumang mga mas matataas na Speaker, videoke. wattage wattage o di kaya mga volt ampere Sound ang system. sound system. Medyo maliit naman 'yun, no? Pero halimbawa ginamit sa kusina, ay Oo. ginamit sa washing machine. Microwave. So o microwave, isipin niyo ang microwave nasa 800 watts to 1,000 Naku. watts na 'yan. And halos hindi lang triple doble, halos ano Oo. na 800 times na ang Induction hiningi dahil niyang naubos yung capacity gas. do'n. Opo, halimbawa washing machine nasa 300 watts to 2,500 watts ang Mhm. washing machine. Yung disenyo doon 100 watts lang. Siyempre umiinit na yung wire doon dahil hindi nakakaya Oo. at nagiging dahilan nga Ta ng mga ta overload. ta Yun din tapo ang isa namin, opo, may mga available tayo sa market na ayun, approved ng DTI mhm. pero hindi safe, no, na kaya binabantayan namin 'yun at lalong-lalo na yung mga hindi aprobado ng DTI. Ayun na. Oo. Maraming available 'yan sa bangketa, ay pwede kang bumili. Napakamura Oo. pero very Sir, substandard naman at o yes po. eto na, lalo na paano 'pag nagkasunog na? Siyempre kahit anong pag-iingat mo sa bahay kung yung mga kapitbahay mo, magiging pabaya, ano ba yung kasi iba may nagsasabi, bago niyo videohan tumawag muna kayo ng bombero. Paano ba dapat yung una mong dapat Yes, sir. gawin Opo. 'pag merong sunog sa inyong lugar? Yes, sir, salamat at nabanggit niyo 'yan. Madali lang, sir, no? Tandaan lang yung acronym na SAFE, SAFE, SAFE. So ano 'yon? 'Pag nakakita ng sunog, siyempre ang dapat sound the alarm. Sa anong kaparaanan? Sumigaw ka from the top of your lungs para malaman, maalerto ng mga mahal mo sa buhay sa loob ng bahay, mga kapitbahay, na may nangyayari ng sunog. No, sumigaw o di kaya kung Oo. mga building o struktura, Okay. yun yung mga pull station, fire alarm. And Alright. next,
Ano yung A? Mhm. Ay, siyempre, advise the fire department. Mm. Kaya madali lang po tandaan ang aming numero. Ano ba ang pwede niyong tawagan? So meron tayo diyan yung ating bibigyan din ko rin sir no, yung Unified 911 system. Napakadaling i-recall. Alright. 3 digit lang 'yan. Ito ay nationwide single emergency hotline Mhm. para sa anumang sunog or police assistance or any emergency or disaster. Kahit Okay. emergency medical service, ambulances ay pwede kaming magpadala agad Alright. para agaran kaming makaresponde. Alright. And Okay. F, ano yung next letter? Ano sa tingin nyo, Sir Christian? F. Ano ba yung F? Siyempre, labanan natin ang sunog kung may kaalaman Ayun, tayo. firefighting. No? Fight the fire. Yes, fight the fire. Okay. And E? No? Habang inaantay kami, and E, siyempre, mas mahalaga ang buhay kaysa sa ari-arian, evacuate. Ayun. Alright. On that note, sir, maraming Hilingan, walang pinoprotektahan.